breaking, tense, nakakabahala. Sa isang iglap nagpiesta ang social media matapos ibulgar ni Harry Roque ang controversial na balita na may inilabas ng ICC arrest warrant para kay Bato de la Rosa. Pero totoo ba ito? At ano ang maaaring mangyari kung oo? Huwag bibitaw dahil ito ang buong kwento. Isang matinding pahayag ang ibinato ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May arrest warrant na ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang buong kwento mula sa pinagmulan ng balita sa konteksto ng ICC investigation hanggang sa mga posibleng epekto nito sa politika, hustisya at sa hinaharap ng Pilipinas. Ano ang sinasabi ni Roque? Totoo na ba ang arrest warrant? Ano ang posisyon ng DOJ at Philippine authorities? Paano ito konektado sa war on drugs? Ano ang maaring mangyari kay Bato kung kumpirmado ang warrant? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang post sa social media ang biglang yumanig sa politika ng Pilipinas. Isang pahayag na may bigat, may tensyon at may posibleng malaking epekto sa hinaharap ng bansa. Ito ang mensaheng inilabas ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At mula rito, nagsimula ang malawakang tanong. Totoo nga ba? At kung oo, ano ang mangyayari ngayon? Ayon kay Roque, lumabas na umano ang ICC arrest warrant para kay Bato kaugnay ng controversial na war on drugs noong nakaraang administrasyon. Mabilis at direkta ang babala niya, huwag kang magpapakidnap, may karapatan kang dumaan muna sa korte ng Pilipinas. Hindi raw dapat basta-basta sunduin o hulihin ng walang malinaw na proseso. At ang kanyang payo? Maghanap muna ng sanctuary, kahit pa sa Korte Suprema. Para itong eksena mula sa isang political thriller, pero totoong buhay ang pinag-uusapan. Ang usapin ay nakaugat sa malawak na investigasyon ng ICC tungkol sa umano'y libu-libong napatay sa kampanya kontra droga. At bilang dating hepe ng PNP, isa sa pinakamaimpluwensyang mukha ng kampanyang iyon, si Bato de la Rosa ay kinikilalang central figure ng operasyon. Kaya nang sabihin ni Roque na may warrant na, mabilis itong umani ng kuryosidad at pangamba. Ito ang malaking tanong. Habang ipinapahayag ni Roque na mayroon ng arrest warrant mula sa Department of Justice, tahimik din ang ICC, walang inilalabas na dokumento, walang pahayag, walang detalye. Ibig sabihin, may nagsabi pero wala pang opisyal na nagpatunay. Ang sitwasyon ay parang makapal na ulap, may anyo, may anino pero hindi pa malinaw ang hugis. Kung tunay na may arrest warrant, maraming mabibigat na tanong ang susulpot. Hahawakan ba ito ng Philippine authorities? Kikilos ba ang gobyerno o kokontrahin ng ICC? Ano ang magiging kapalaran ni Bato? At ano ang epekto nito sa iba pang opisyal ng nakaraang administrasyon? Ito ay hindi lamang tungkol sa isang senador. Ito ay tungkol sa direksyon ng hustisya, politika at pananagutan sa bansa. Habang wala pang kumpirmasyon, naglalakad si Bato sa isang manipis na linya. Isang linya sa pagitan ng posibleng pagdakip at posibleng political defense. Isang linya sa pagitan ng legal battle at public opinion. At sa gitnang lahat, naroon ang tanong na hindi pa rin masagot, may arrest warrant na ba talaga? Umaandar ang oras, umiinit ang diskusyon, lumalalim ang tensyon. At habang patuloy na naghihintay ang sambayanan sa opisyal na pahayag, isang bagay ang siguradong sigurado, ang kwento ng ICC at ng drug war malayo pa sa katapusan. Alam mo, sa mga nagdaang taon, parang nasanay na tayo na ang mga balita ay mabilis maglabas ng sigawan pero mabagal maglabas ng katotohanan. At ngayong sumabog ang pahayag ni Harry Roque tungkol sa umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, hindi lang basta balita ang narinig natin. Isa itong pagsubok, isang salamin na pinipilit ipakita kung anong klaseng hustisya ba talaga ang gusto nating pairalin sa bansang ito. Kung pakikinggan mo, simple lang ang sinabi ni Roque. May warrant na. Pero sa likod ng simpleng linyang yon may mabigat na tanong, bakit si Roque ang nagsasalita? Bakit hindi ang DOJ? Bakit hindi mismo ang ICC? At bakit tila mas nauna ang politika kaysa sa proseso? Ito ang punto, sa tuwing may isyung ganito, kung saan ang isang mataas na opisyal ay posibleng mapanagot, paulit-ulit tayong tinitingnan ng mundo kung may lakas pa tayo para harapin ang sarili nating mga multo.
At ngayon si Bato ang nasa gitna ng unos. Isipin mo, ang dating hepe ng PNP ang tinaguriang mukha ng war on drugs at isang matapang na tagapagtaguyod ng dating administrasyon. Ngayon ay naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng kapangyarihan at pananagutan. Pero hindi lang ito tungkol kay Bato. Hindi lang ito tungkol kay Duterte. Hindi lang ito tungkol sa ICC. Ito ay tungkol sa atin, sa Pilipinas, sa kung paano natin hinaharap ang nakaraan at kung paano natin pinipili ang kinabukasan. Kung may warrant nga talaga, may dalawang posibleng daan. Isang daan na ikot sa pagtanggi, sa politika, sa drama, at isa pang daan na tatahak sa katotohanan, gaano man ito kasakit o kabigat. At ang totoo, tayo mismo ang magpapasya kung aling daan ang mas tatagal sa kasaysayan. Habang nakabitin ang dagdag na impormasyon, habang hindi pa kumpirmado mula sa opisyal na autoridad ang sinasabi ni Roque, isang bagay ang malinaw. May kirot na gustong lumabas mula sa nakaraan at may katarungang gustong kumatok sa pintuan. Ang tanong ngayon, bubuksan ba natin? O magpapanggap tayong walang naririnig? Ito ay isang katotohanan. Ito ang realidad. At ito ang usaping hindi natin maaring takasan. Sa tingin nyo, totoo na ba ang ICC arrest warrant para kay Bato? At dapat bang isapubliko agad ang dokumento ng ICC kung meron na? Comment your thoughts below. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.